ang Pag-ibig members kasi nag-surge ang ating savings to by 21% to a record of 160.41 billion pesos last year. At ang MP2 savings ay 83.51 billion. So ibig sabihin, mas malaki na siya kaysa sa regular Pag-ibig savings natin. Ano? So noong 2025, yan nga yung nangyari. Record-breaking na naman ang ating collective savings na nakuha dyan at nag-increase by 21% from the previous year. Ito po ang highest ever na total savings in Pag-ibig history. At ang increase na 21% ay equivalent sa 27.61 billion pesos more na savings. At alam nyo, ako po talaga ay feeling ko lang talaga ay naging instrument ako sa pag-increase, no? Kahit kaunti siguro, sa pag-increase ng Pag-ibig savings, lalong-lalo na sa MP2 kasi walang pakundangan ko po talaga ang ipinopromote yan. At lagi kong sinasabi, better than the stock market, better than your risky investments, no? Mas maganda itong Pag-ibig MP2, no? So yung voluntary contributions ang nag-lead ng savings growth, which means yung Pag-ibig MP2 yan, no? Ang mandatory contributions ay 66.8 billion versus yung voluntary savings na kasama yung Pag-ibig MP2 ay 93.6 billion, no? At yan nga, na-surpass na nung voluntary savings yung mandatory contribution. Yung mandatory contribution kasi 'di ba nakabase yan doon sa salary mo, tapos yung sa mga employees ay may counterpart 'yon, no, sa mga employers nila. Okay? Ito yung 200 pesos per month na binabayaran natin. Yan yung mandatory. Members also contributed 10.9 billion above the required 200 pesos per month na 200 pesos per month na savings na binibigay para sa regular savings. So yung primary driver of voluntary savings growth ay ang Pag-ibig MP2, no? We collected 83.51 billion, so that's more than half of the 160 billion pesos na na-mobilize natin. And MP2 is positioned as a secure and rewarding savings option aligned with the members' short-term financial goals. Pero actually ako, mas tinitignan ko itong Pag-ibig MP2 really as more of a long-term yung tingin dyan. Kasi 5 years yung 10-year niya. And although you can actually withdraw this anytime, hindi kasi siya kasing accessible ng ibang mga savings product natin. At saka dahil long-term siya, that's why I really consider this as a long-term savings strategy. MP2 savers as LODI, no? Yan ang tawag ng Pag-ibig sa mga MP2 savers. Ano ba yung LODI? Living on dividend income ng mga Filipinos, no? Dahil ginagamit nila ang annual returns para sa daily expenses. In fact, isa yan sa mga ina-advise ko sa mga retirees na yung kanilang retirement money, ilagay nila a large chunk of it sa Pag-ibig MP2 para yung annual na dividend na makukuha nito, yun yung hati-hatiin nila in the next 12 months para meron silang panustos sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, no? At syempre, in-emphasize pa rin ng Pag-ibig na ipagpapatuloy nito na i-manage prudently and strive to provide the highest possible return. So, ang sabi nga ni Secretary Jose Ramon P. Aliling ng DSUD, kasi ang Pag-ibig po ay under the Department of Human Settlements and Urban Development, ano? Sabi niya, with 27.61 billion more savings collected in 2025 compared to the previous year, Pag-ibig Fund's solid financial position enables us to continue offering low interest rates and to support the financing requirements to the expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino or 4PH program. So kapag tayo po ay nag-iipon sa Pag-ibig, hindi lang tayo nakakakuha ng mataas na dividend at protektado yung ating savings, nakakatulong pa tayo sa nation building dahil ginagamit po ng Pag-ibig ang pera natin para sa pampatayo ng bahay, no, ng mga
karaniwang Pilipino. At gaya nga ng sabi ko, Pag-ibig MP2 talaga yung nag-drive ng growth ng savings ng Pag-ibig, no? Ito ay makakapagsimula ka sa 500 pesos lang, tapos ito ay tax-free because this is the National Savings Program of the government. Ito rin po ay safe na safe dahil mayroong 100% guarantee coming from the government. Long-term savings po ito, no? 5 years ang kanyang term at mataas ang kanyang dividend versus sa interest na kinikita natin sa mga time deposits, no? It can be withdrawn before 5 years, yung ating Pag-ibig MP2, if nakakaranas tayo ng total disability or insanity, separation from work by reason of health, pagkamatay, no? At kung i-compare natin yung performance ng Pag-ibig MP2 sa Philippine Stock Exchange Index, kung meron kang 1 million noong 2015 at nilagay mo yan sa Pag-ibig MP2, by 2024, naka 1.94 million pesos ka na. So halos nagdoble na, no, yung pera mo. Pero yung sa stock market, yung 1 million pesos mo, 900,000 pesos na lang yan. At kung isi-simulate natin for 2025, i-example natin na maging 7% ulit, no? Yung dividend ng Pag-ibig MP2, ang lalabas po dyan ay nasa mga 2.07 million pesos na yung 1 million mo noong 2015. Samantalang kapag yan naman ay nilagay mo sa stock market, yung 900,000 mo will further go down to about 830,000 pesos. Dahil last year, down po ang stock market. Ayan. Nagtatanong sa atin kanina si Eva, no? Sabi ni Eva Adam, bakit wala pa ang 2025 dividend rate ng Pag-ibig MP2? Okay, sa totoo lang ay i-announce na ang Pag-ibig MP2 dividend, no? Ito ay i-announce sa February 27, Eva. O, ayan ha. Mark your calendars at sa February 27 po ay lalabas na ang Pag-ibig MP2 dividend rate. At yan po ay nakaka-excite, no? So sana ay kapag kayo ay umani ng dividend ngayong February 2027 ay magpa-burger naman kayo. Ayan. Oh. Hello din sa iyo, Nida from Kuwait. At shalom din sa iyo, Dada, watching from Israel. Ayan. So hello po at welcome po sa Usapang Pera Live. No? At yan, accredited collection agent po ang SEDP, ang ating organization sa Pag-ibig Fund. So kung kayo po ay member ng ating SEDP Co-op as bilang SEDP kasosyo, pwede po kayong mag-deposit sa inyong Pag-ibig Regular Savings at Pag-ibig MP2 through SEDP. Ayan. Ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan. Yan po ang lagi kong